Gusto nyo ba ng masarap na dessert katulad nito? Simple at mura lang ang ingredients nito. Kailangan mo nga lang ang 5 fudgy bar, 2 large egg, evaporada 410 ml, condensed milk 340 ml, 1 sachet ng gulaman, at kaunting asukal. Tara, umpisahan na natin. Kailangan ko nga gumamit ng disposable gloves. Tanggalan muna natin ng balat yung 5 fudgy bar. 1, 2, 3, 4, 5. Dudurugin lang natin yan sa pamamagitan ng ating kamay. Mas maganda talaga to kung pino yung pagkakadurog. Pero dahil kami lang naman ang kakain, ay okay na yan. At kung nandyan ka pa at nanonood sa aking video, ay maraming salamat sa'yo. Matapos kung ang durugin yan, ay iset aside muna natin. Sa isang malinis na bowl, pagsasama-samahin na nga natin ang ating mga ingredients. 2 itlog, mukhang hindi fresh yung isang itlog na nabili ko. Ilalagay na nga rin yung gatas na evaporada at kondensada. Inilagay ko na rin yung dinurog na fudgy bar dyan. Pagkatapos nga ay hahaluin lang natin yan ng ganyan. Dahan-dahan lang para hindi naman mabigla yung mixture. At habang hinahalo ko nga yan, ay maaari ko bang malaman kung taga saan kayo? Para naman malaman ko kung hanggang saan umabot ang aking video. At kung interesado ka nga, ay pwede mo rin itong gayahin. At ito na nga, ganito na nga ang kanyang itsura. Sa isang kasirola, maglalagay naman tayo ng isang sachet ng gulaman. Kahit anong unflavor ay pwede, pero ako gusto ko yung kulay dilaw. Maglalagay din tayo dyan ng kaunting asukal. Depende na sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Maglalagay din tayo ng 3 cup ng tubig. 1, 2, 3. Hahaluin nga natin yan ng mabuti para matunaw yung asukal at yung gulaman. Siguradong magugustuhan to ng inyong mga anak. At kapag okay na at natunaw na lahat, isa lang naman natin to sa medium heat lang. Syempre dapat hahalu-haluin natin yan dahil mabilis lang yan maluto. At kapag malapit na nga yung kumulo, ay patayin muna ang apoy. Sunod na ilalagay ng dahan-dahan yung mixture na ginawa natin kanina. Kailangan nga ay tuloy-tuloy yan sa paghalo para hindi mamuo yung gulaman at yung itlog. Lulutuin ulit natin yan sa mahinang apoy lamang hanggang sa lumapot na ang mixture na yan. Kailangan talaga yan tuloy-tuloy sa paghahalo para maganda ang kalabasan. Mararamdaman mo naman yan kung okay na. At sa puntong ito nga ay pwede na to. Ganito dapat ang magiging itsura niya. Pwede na natin itong ilagay sa ating molder. Grabe, napakabango naman ito. Yung tipong hindi pa nga siya matigas ay gusto mo na agad kainin, char. Aantayin lang natin itong bumahaw ng bahagya at saka lalagyan natin yan ng cheese. Nga pala, tinatanggal ko dyan yung mga bubbles para maganda-ganda naman tignan. At bahagya na nga siyang lumamig kaya lalagyan ko na yan ng cheese. Hindi naman to leche plan at hindi rin naman to maha blanca. Pero maihahalin tulad ang lasa nito sa kanilang dalawa. Mas maraming cheese, mas masarap. Pagkatapos nga yan lagyan ng cheese, ay lalagay naman natin yan sa ref ng 1 oras. Mas masarap talaga to pag malamig at matigas. At ito na, matapos na ang 1 oras, charan! Grabe, ang ganda ng itsura. Tignan nyo naman, matatakam ka talaga. At pwedeng-pwede nga ito panghandaan. Madali lang gawin at masarap pa. O siya, ano pang hinihintay mo? Gayahin mo na rin para mapatikim mo sa iyong mga anak. At kung umabot ka nga sa panonood hanggang dito sa video na to, ay maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo ang aking video at hanggang sa muli. Babu!